Hi mga kumamshi! Kong Hey Fat Choy! For today's video, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga niluto ko during Chinese New Year. Siyempre, sisimulan muna natin sa paggawa ng ating prosperity bowl. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, I am half-blooded Chinese kasi ang father ko ay pure Chinese. And ginagawa namin to yearly kasi ito na yung nakagisnan ko at itinutuloy ko lang din para sa aking mga anak para ma-witness at ma-experience nila ang celebration before pumupunta pa kami sa Binondo para makanood ng fireworks and dragon dance and of course yung mga food, mga Chinese delicacies na mabibili mo na doon. So, ito na yung prosperity bowl natin. Ayan, una natin ilalagay ang long life. Ayan. And then, love, of course. Sunod ang abundance. And, of course, ang wealth. So, ayan yung mga wishes ko for this year para ma-attract ang prosperity. And also, this is my own version na prosperity bowl. At ang mga nilagay ko sa aking prosperity bowl, ayan, meron akong bigas. And then yung nasa middle na red ay tikoy po yan. Tapos may mandarin orange ako. And then yung ating rabbit. And of course yung ating mga symbols of prosperity. And 2 red envelopes. So ayan po yung aking prosperity bowl. My own version. And simulan na natin sa food na aking pinrepare. Una natin gagawin ay ang sweet and sour pampano. Wala namang specific na isda na gagamitin. So kahit na anong isda pwede ninyong gamitin para dito sa recipe na to. And ang importante lang, meron tayong fish na ihahanda. Dahil ang isda ay nagsisimbolize ng prosperity and wealth. Madali lang naman itong gawin. Ginisa ko lang naman yung onion, carrots, bell pepper, and dilagyan ko rin siya ng tomato, ayan. Tapos, ang pinaka-sauce niya ay yung sweet chili sauce and then nilagyan ko lang siya ng konting water and pineapple tidbits. And kung gusto niyo malapot ang yung sauce, maglagay lang kayo ng kaunting cornstarch. So, okay na yung sauce natin. Ilalagay na natin siya dito sa ibabaw ng ating piniritong pampano. And next naman, para sa ating long life is fried noodles. So, ginisa ko lang yung giniling sa bawang, sibuyas, and then naglagay lang ako ng oyster sauce, soy sauce, whole mushroom, sliced mushroom, carrots, cabbage, and of course, ayan, pagkaluto, nag-separate lang ako ng kaunti para mamaya ipapang toppings natin. After natin ma-separate yung ating pang-toppings, itong naiwan, lilagyan ko lang siya ng kaunting water. And then, pag kulo nito, i-add ko na dito yung ating noodles. Kaya hindi na masyadong madami yung water dahil yung ating noodles ay binabad ko na siya ng matagal sa water. So, ito na, ilalagay na natin yung ating noodles. Ayan na siya. Haluin lang natin ito ng haluin hanggang ma-absorb ng noodles yung ating sabaw na nilagay. At nilagyan ko na rin siya ng quail egg, pagdagdag sa ating toppings. So, ito na. Luto na yung ating fried noodles. So, iayos na lang natin siya dito. Kasama ng ating quail egg. And then, di ba may sineparate tayong gulay? Ito na siya. Ipapatong na natin dito sa ibabaw para naman magandang tignan yung ating isi-serve sa lamesa. Ang next naman natin ay ang aking Chinese cabbage dim sum na naka-prosperity pouch siya. So, ayan, giniling lang din na parang Shanghai yung timpla ko. Tapos, lagyan ko lang din siya ng onion leek. Anyway, magagawa ako ng separate video for this. And then, set aside muna natin to. And then, magpainit tayo ng water. Lagyan ng konting salt. Dito, iba-blanch natin yung ating Chinese cabbage para siya lumambot. Hindi naman sobrang lambot. Basta ma-blanch lang siya na pwede natin siyang ma-fold na hindi masisira yung ating cabbage pagka inilagay na natin yung palaman sa gitna. So, ito, ganyan lang ang itsura niya. Hindi masyadong lutong-luto. And then, hanguin na natin. Tapos, punta na tayo sa next step. So, ito na. Babalutin na natin siya.
Ito yung giniling natin. Papalaman lang natin siya sa gitna nitong ating Chinese cabbage. Yung tatalian lang natin. Then, kukorting prosperity pouch. So, ayan na siya. Ulit-ulitin lang yung gagawin hanggang sa maubos nyo yung mixture na inyong ginawa. The next ay i-steam na natin siya. Ayan, naka-ready na yung aking steamer. Ilalagay na lang natin yung ating ginawa. After 30 minutes, i-check lang natin kung luto na. Ayan ang itsura niya. And then, pag okay na siya, pwede na natin siyang i-serve. At para sa ating next recipe ay ang honey shrimp with mixed nuts. Minarinate ko sa toyo at pepper yung hipon na binalatan. And then, gumawa ako ng batter, combination of cornstarch and water. Haluin lang natin siya and then pag okay na, ayan, isasama na natin dito yung minarinate natin na shrimp sa batter na ginawa natin. So, ilagay na natin lahat dito. And then, hahaluin lang natin to na makover lahat ng ating shrimp ng batter na ginawa natin. And habang hinahalo natin to, ayan, nagpapainit na rin ako ng kawali. So, ito na yung next. Ipiprito lang natin yung ating shrimp sa ating mainit na mantika. Ipagkakasya ko lang muna lahat ilagay dito sa aking maliit na frying pan itong ating hipon. Pag okay na, baliktarin lang natin. Ayan, check natin kung luto na ba. Okay, pwede na to. Baliktarin lang natin lahat. And then, pagka pareho na sa both side na luto na, hanguin lang natin. And then, iset aside natin dahil ang next naman na gagawin natin after nito ay yung ating pinaka-sauce. Para naman sa ating sauce, unahin na natin ang ating mixed nuts, combination of peanut, pecan, cashew, and almond nuts. Kailangan natin i-combine lahat sila at durugin. Ayan, wag naman sobrang durog na durog. Kailangan may mga maliliit pa na bits na mangunguya-nguya natin. So, gawin na natin. Ayan, una nagpatunaw muna ako ng butter and then isinunod ko itong dinurog nating mga mixed nuts. And then after nyan, sinunod ko nang inilagay itong ating finray na shrimp. So, haluin lang natin yan dito. Pag okay na, ilalagay na natin yung mayonnaise. Ayan, mayo. Japanese mayo yung ginamit ko. And then, lalagay tayo ng konting honey. And a little bit of sugar. Halu-haluin lang siya. Makombine lahat nung nilagay natin ingredient, yung mayo at yung honey. And then, after nyan, pipigaan lang natin siya ng orange. Tapos, haluin lang din ulit. So, okay na to. Pwede na natin siyang ilagay sa ating serving plates. So, ayan, ibubuhos ko na lahat. And then, lagyan ko lang siya ng konting onion chives para sa decoration natin. At nilagyan ko na rin pala ng orange. Ayan, para mukha siyang mas masarap tignan. Pero, masarap talaga siya. And the next natin ay gumawa tayo ng mango nata. Ayan, very easy na dessert. Quick dessert. Ayan, hiniwa ko lang yung mangga ng katamtamang kalaki. And kukumbine lang natin dito yung nata de coco and of course, yung ating crema asada na 2-in-1. So, ilagay na natin yung ating crema asada. Ayan. Haluin lang natin to hanggang makombine or malagyan yung mango. And then, next na natin ilalagay ay yung ating nata de coco. Ayan. Simutin natin maigi, sayang. Ayan. Haluin maigi. Then, pag okay na, nahalo na maigi, pwede nang ilagay sa ref para palamigin. And lastly ay ang orange chicken. Hindi na ako nakapag-video, so next time ko na lang ito ipapakita sa inyo kung paano ko ginawa. And ito na ang aming Chinese New Year na handa. This Chinese New Year is extra special because ito rin ang aming 23rd wedding church anniversary. Kaya ipinagsabay na rin namin. And alam nyo ba na 11 years ago, nangyari na din to na nagsabay ang Chinese New Year at ang aming wedding anniversary. Kaya naman nakakatuwa dahil this is the second time na magsasabay uli ang aming wedding anniversary at Chinese New Year. Kong Hei Pa Choi, may this water rabbit bring us longevity, prosperity, and peace of mind. God bless you all. Harinaway, patuloy nyo pa rin akong samahan at suportahan. Kaya, don't forget to like and follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Stay safe and healthy always. Thank you for watching.